Usong-uso ngayon ang mga flavored coffee. Kahit ang mga estudyante ay feel na feel ang pag-inom ng mga frappe at cappuccino nila habang naglalakad. Pero paano kung may makita kang taong nangingisay habang sinisip-sip niya ang kanyang iced coffee kagaya ng isang babae sa Jakarta? Pumunta lamang siya sa isang cafe para sana uminom ng paborito niyang Vietnamese coffee. Pero pumanaw siya dahil dito. Anong meron kaya sa kape niya at sino ang may gawa nito? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Nangyari ang lahat isang hapon noong January 6, 2016 sa Oliver Cafe sa loob ng Grand Indonesia Shopping Mall sa Jakarta. Sa pagkakalam ni Wayne Mirna Salihin, magtatagpo sila ng makaibigan niya sa cafe para magkwentuhan lamang. Ang napagkasundo ang oras nila ng pagkikita ay alas 5 ng hapon. Nang dumating si Salihin sa Oliver Cafe, lumunok lang siya ng ilang lagok ng Vietnamese iced coffee na paborito niya. At wala pang isang minuto ay nangisay na kagad ito pagkatapos sabihing parang kakaibang lasa ng iced coffee ko. Nang matumba ang babae, ay agad humingi ng tulong ang mga kaibigan niya para madala ito sa ospital. Dumating naman kagad ang ambulansya at nadala siya sa isang ospital sa Central Jakarta. Pero namatay din ito bandang alas 6 ng gabi. Pagkalipas ng 4 na araw, ay lumabas ang autopsy report na ginawa ng Kramat Jati Police Hospital na ang sanhi na pagkamatay di umano ni Salihin ay pagkalason na sanhi ng cyanide. Sino ang lumason kay Salihin? At ano ang dahilan dito? Si Wayan Mirna Salihin ay anak ng negosyanteng si Eddie Darman Salihin. Hindi naman nasangkot ang ama nito sa kahit anong kontrobersya, kaya hindi ito kinonsiderang rason ng pagkakalason niya. Maging ang asawa nitong si Arief Sumarco ay malinis din base sa investigasyon. Kakakasal lamang ng dalawa, mga ilang linggo pa lang bago ito namatay. Binalingan ng mga nag-iimbestiga ang lugar na pinangyarihan ng krimen at ito sa Oliver Cafe. Tinignan nila ang lahat ng kaganapan ng araw na yun at doon sila nakakuha ng ebidensya na ginamit nila sa pag-prosecute sa sospek. Isa sa mga kakatagpoy ni Salihin noong January 6 ay si Jessica Kumala Wongso. Isa si Jessica sa mga malalapit niya mga kaibigan. Pero ito ang tinuturong taong ng lason sa kanya. Ang rason ng mga investigador ay nakabase lahat sa mga circumstantial evidence na nakita sa CCTV. Dumating si Jessica na mas maaga kaysa na pagkasunduan nila. 3:30 pa lang ay nasa Grand Indonesia Shopping Mall na ito. Dumiretso na siya sa Oliver Cafe pagdating niya doon. "Miss, reservation for 3 please," sabi nito sa receptionist. At pagkatapos makonfirm ang reservation nila, ay nag-ikot-ikot muna ito sa mall at nag-shopping. Makaraan ng halos isang oras, ay bumalik na ito sa cafe. Bandang alas 4 ay tinawag niyang waitress para mag-order ng drinks. Kasali na dito ang inumin para kay Salihin. May mga nabili mga gamit si Jessica noong naglibot ito sa mall at nakalagay ito sa mga shopping bags na pinataw niya sa mesa. Ang anggulo na kinaupuan niya ay hindi makikitang maayos sa CCTV dahil natatabunan nito ng mga shopping bags. Nang dumating ang mga in-order niyang inumin, ay nakapatong pa rin ang mga shopping bags sa mesa. Pagkatapos ng isang oras, ay dito na dumating sina Salihin at ang kaibigan nitong si Hani. May nakahanda ng inumin kaya pagdating nila ay uminom na lang ang mga bagong dating. Dito nabigkas ni Salihin ang mga huling katagang sabi niya, parang kakaiba ang lasa ng iced coffee. At dito na nga siya nangisay at dali-dali dinala sa ospital. Sa kasamang palad, binawian siya ng buhay dahil sa pag-inom niya ng iced coffee. Pagkalipas sa 24 days mula nang mamatay si Salihin, sinampahan ng kaso si Jessica. Ang tanging niya sinabi, "Wala akong kasalanan, hindi ko nilason na kaibigan ko." Pinagpipilitan ni Jessica na hindi siya ang naglagay ng cyanide, pero ang prosecution ay desididong idiin siya. Ang kasong isinampa sa kanya ay premeditated murder. Naging controversial ang paglilitis dahil hindi araw-araw ay makakarinig ka ng balita na may edukadong babae na nilason niya ang kanyang kaibigan. Umabot ng halos 5 buwan ng paglilitis
At nang sumapit ang October 27, 2016, si Jessica Kumalo Wongso ay hinatulang guilty sa pagpatay kay Wayan Mirna Salihin at pinatawad ng parusang pagkakabilanggo sa loob ng 20 years. Pero mapapatanong ka, ano ba ang pwede maging rason para patayin ni Jessica ang kanyang kaibigan? Ayon sa prosecution, ilang araw bago ang pagkamatay ng biktima, humihingi ng payo ang nasasakdal sa kaibigan niya tungkol sa dati kasintahan nitong isang Australiano. Di umano, ininsulto ni Salihin ang dati nitong boyfriend at sinabihan ng kaibigan na wag na itong babalikan. Mas lalo pa raw itong nakaramdam ng galit at inggit dahil nagpakasal na si Salihin sa kanyang kasintahan. Ito ang rason na nagpabigat ng kaso laban kay Jessica. Nang ibinigay ang hatol, sinabi ni Wongso na napaka-unfair ng hatol at isang panig lang pinapakinggan. Mag-aapila kami. Umapila ang grupo nila pero hindi rin tinanggap ng Supreme Court ng Indonesia. Kung titignan ng kaso na masinsinan, may mga bagay talaga na hindi rin tumutugma. Para may bahid ng katotohanan ang pagkakasabi ni Jessica na hindi nga patas ang naging hatol dahil maraming aspeto ang hindi binusisi at ang mas binigyan ng atensyon ay ang circumstantial evidence na hindi talaga napatunayan. Ang unang bagay na gusto sana masuri ng depensa ay ang autopsy. Nagawa ang autopsy 4 na araw na pagkatapos niya mamatay at naimbalsa muna ang kanyang katawan. Napakalaking bagay ang nagagawa ng formaldehyde, glutaraldehyde, methanol at iba pang mga solvent na pinaghalo-halo at itinurok sa katawan ng bangkay. Base naman sa toxicology report na ibinigay ng kapulisan, ang iced coffee na ininom ni Salihin ay naglalaman ng 7.9 grams ng cyanide. Kung matatandaan natin, nakuha pa magsalita ng biktima na kakaibang lasa na kanyang ininom bago ito nangisay at hinimatay. Ang 50 mg ng cyanide ay kayang-kayang pumatay ng isang tao. Kung ganito kataas sa sukat ang nahanap sa kape niya, hindi na niya kakayanin pang maibaba ang tasa niya. Maging ang kaibigan nilang si Hani ay dapat naapektuhan din dahil inabot sa kanya ang tasang may laman na kape niya. Sa taas ng cyanide content, kahit tilamsik lang nito ay siguradong makapagbigay ng epekto. Pero wala nangyari sa kanya at umayo pang saksi sa paglilitis. At base na rin sa parehong toxicology report, ang kanyang gastric fluid, atay, abdo at ihi ay sinuri at nahanapan ng 0.2 mg sa cyanide makalipas ng 4 na araw lamang mula nang mamatay ito. Wala rin mga eksperto na kinuha para tanungin tungkol sa laso na ginamit at kung ano ang dapat asang resulta kung sakali mang cyanide nga ang ginamit na panglason. Ang isa pang bagay na hindi na ipakita sa korte ay ang cyanide na ginamit. Hindi nakuha na ng cyanide si Jessica. Hindi rin ganun kadaling makabili ng cyanide. Maintindihan mo pa kung ang nasasakdal ay nagtatrabaho sa isang fertilizer store, hardware, hospital o kung saan man may regular na supply nito. Pero ang biktima at ang suspect ay parehong mga graphic designers na walang access sa cyanide sa pinagtatrabahuan nila. Ang lugar na pinangyarihan ng krimen ay palagi rin puno ng tao at noong nangyari ang krimen ay pareho din ang sitwasyon. Pero wala silang mahanap ni isang tao na pwede maging saksi at magsabi na nakita niya si Jessica na may nilalagay sa inumin ng namatay. Maging ang CCTV na hindi pwede magkaroon ng opinyon ay hindi makapagpakita na nilalagyan nga ng suspect ng cyanide ang kape na kanya kaibigan. Pero nakahanap sila ng mga waitress na nagsasabing walang emosyon si Jessica habang binubuhat ang kaibigan niya at dadalhin sa ospital. Ang kaso ni Jessica Kumalo Wongso ay masyadong lumaki at tinutukan ng madla. At kahit ano pa ang pwede ilabas ng depensa ay nahatulan na siya ng publiko. Nang lumabas ang balita na may headline, babae nilaso ng cyanide ng kaibigan na inggit, ang lahat na nakarinig at nakabasa nito ay naniwala na kaagad na guilty si Jessica without reasonable doubt. Kung totoo man na nilaso niya ang kaibigan niya, ay nararapat nga sa kanya ang makulong. Pero kung inuna ng justice system ng Indonesia ay pagbigyan ng pulso ng bayan, ay hindi sila naging makatarungan. Mahirap kasi kalabanin ng media at ang mga nailabas na mga kwento, lalo na nung humarap ang ama ni Salihin sa publiko. Nakita ng lahat ang nagdurusang ama na naghahanap lamang ng hustisya para sa kanyang anak. Ang ipinakita ni Jessica sa media na kakulangan ng emosyon
ay maaari isang palabas lamang. Kasi kung humarap itong umiiyak, ay tatawagin lang din naman siyang artista at nagpapaawa sa mga tao. Kung may tao naman na lalabas at magtatanggol sa kanya, ay maaari pa itong pagdudahan na karelasyon ng nasasaklal. Kahit ano pang ipakita sa madla na maaari makatulong sa kasong Jessica, ay hindi tatanggapin ng mga tao. Dahil hindi pa man nagsisimula ang kaso, ay hinatulan na siya. At ang masaklap dito, ay maaaring naipit ang hustisya sa Indonesia ng araw na yun. Kailangan nila ibigay ang hinihingi ng nakararami, kahit na taliwas sa dapat mangyari.